Okay, so special episode 1900, 1901, and 1902. Doon sa mga nagtatanong tungkol sa tarot, oracle cards ko, and other form of cards, no? Kasi yung iba, hindi ko nabili dito sa atin, sa bansa natin. Yung iba overseas. Pero tignan nyo yung yellow basket ko sa interesadong bumili, no? Ando doon yung mga links. It is locally made. Pero pwede na rin kung gusto niyo na rin bumili, 'di ba? Andiyan diyan sa yellow basket na 'yan. I'm writing or I'm putting all the link right there. So you just have to check it out if you want to purchase some cards. Dahil yung mga revenues niyan, ilalagay ko doon sa ano. Taro pala ito ng mga witch, ha. Taro ito ng mga witch na inaano ko sa sarili. Tinatanong ko ngayon kung ano ba yung mangyayari. Kasi Friday the 13 ngayon, kaya itong taro na to tinatanong ko. Mahilig kasi ito sa mga horror. Una, ay! Eight of Swords agad. Pangalawa, Knight of Wands. And pangatlo, Nine of Swords. Ay, lagot. Puro yata espada. Okay. So, ngayon, yung sinasabi kasi na Eight of Swords, di ba? Ito yung mga pagbabago sa buhay na nangyayari sa atin. Andi dito yung punto na nagbago dahil sa imbes na maganda ang sitwasyon natin, napunta tayo sa maling tao, napadpad tayo sa maling sitwasyon, maling panahon, maling pagkakataon, maling pag-ibig, maling negosyo, at lahat-lahat na. So, nakuha natin, imbes na success is puro kamalasan. Hanggang dumating tayo sa punto na wala na tayong lalabasan. Nasa end, ano na tayo, dead end na. 'Di ba? Katulad din ito ng mga bayarin. Kung may credit card ka, una, tapos swipe ka ng swipe. Tapos, hirap na hirap kang magbayad. So, kumuha ka ng isa pang credit card, pambayad sa una. Tapos, may interest sa pangalawa, may interest sa una, hanggang sa kumuha ka ng pangatlo, pang-apat, pang-lima. So, ibig sabihin, 5 bangko, binigyan ka ng credit card. Ngayon, kapag yan, hindi mo na bayaran lahat, trap ka, di ba? Ganon din ito sa paluwagan, sa 5-6, sa financing, sa lending, sa pagsangla ng ATM, loan sa mga lupain, no? Sa bangko. Ito yun, housing loan, car loan, motor loan, yung loan ng mga pension, loan ng teachers, loan ng overseas, kung ano-ano pang mga loan. Ito yun, di ba? So, ibig sabihin, problema lahat, kamalasan lahat. At isa dito is yung isang Knight of Wands na matindi ang aksyon niya. No? Rumaraga sa gusto niya at kaya niyang ipaglaban. Related ito sa nararamdaman niya para sa'yo. Isusulong niya, ilalaban niya. Subalit, ikaw, nandito ka sa Nine of Swords. Ito yung panahon na hindi mo na hawak ang sitwasyon dahil hirap ka na, hindi ka na makatulog, hindi ka makakain. Kapag marami kang utang, halos hindi ka na, ayaw mo nang lumabas kasi baka merong nag-aabang na maniningil sa'yo. Or kapag nasa labas ka naman, di ka uuwi ng maaga kasi baka andun sila nag-aabang sa bahay mo. Tapos kapag marami kang kalaban sa isang lugar, lilipat ka na naman ng bahay, di ba? Ganun yun eh. So, yung problema na trap ka na, ibig sabihin, inubos mo yung pagkakataon na binigay sa'yo ng panahon to recover. So, kung nakikita niyo yung daily episode natin, nabanggit doon na rebirth. So, ibig sabihin, pag nag-transform ka, huwag kang mag-transform na iiwanan mo sa ere yung mga utang mo. So, ibig sabihin, kapag nag-decide kang magbago, halimbawa, negosyo, inutang mo yung pangkapital mo sa negosyo. Hindi ka nakabawi dahil nag-pandemic. O di ba hinabol ka nung inutangan mo. Tapos sasabihin, alam mo naman na pandemic, ganito ganyan, di ba? So,
by the time na sana, pagkatapos ng pandemic, kung nagkaroon ka ng negosyo at nakarecover ka, sana yung inutangan mo noon, binalikan mo at binayaran mo pa unti-unti. Tapos explain mo doon na hindi ka naman pwedeng magbayad ng buo kasi yung pang-capital mo is rolling lang. Ganun dapat, di ba? Ganito din sa pag-ibig. Kung sa umpisa maganda at masaya kayo, pero alam mo na may una siyang asawa at hindi pa siya hiwalay, tapos nag-decide siyang bumalik sa asawa niya, huwag mong awayin ang lalaki or ang babae na nang iwan sa'yo. Bagkos intindihin mo na lang. Kasi alam mo naman na meron. Maliban na lang kung hindi mo rin alam na meron. Pero imposible na hindi mo malalaman. Kasi kapag yung taong single, walang tinatago yan. Maliban na lang kung may other girlfriend din siya. So halimbawa, may asawa. Kapag bumalik siya sa asawa niya, hayaan mo. No? Kasi kapag sila ng asawa niya noon nagkasama, iba yung takbo ng buhay nila. Kaya siya na in love sa'yo dahil may problema siya doon. 'Di ba? Tapos ngayon, kung ikaw naman ay iniwanan niya at binalikan niya yung asawa niya sa pag-aakala na okay, pabayaan mo. Kasi dun, yan yung pinakamagandang panahon at pagkakataon sa isang tao na mag-isip siya. Ikumpara niya yung panahon na ikaw ang kasama niya at yung panahon na kasama niya ang asawa niya. At dun niya malalaman kung sino dapat niyang piliin. Kaya sa lahat-lahat ng nakakapanood nito or makakapanood nito, iwasan nyo na yung awayan, yung tulfo, yung kaso, kasi kailangan ng bawat isa matuto. Kailangan ng bawat isa magkaroon ng leksyon, magkaroon ng karma para mauntog, para magising, at para matigil ang overthinking, anxiety, depression, at saka yung trauma. Kasi kung hahayaan mo yung isang tao na hindi siya masaktan habang buhay, kapag yan isang beses masaktan, baka magpakamatay. Kung ikumpara mo naman doon sa tao na laging may pagsubok sa buhay at natututo sa bawat pagsubok, ayan yung totoong tao. Na kaya kang ipaglaban, kaya kang ipagmayabang, at kaya niyang ipagpalit lahat alang-alang sa'yo. So sana kung meron kayong mga tao na ganyan sa sitwasyon nyo ngayon, huwag nyo yung pabayaan. Kasi baka dumating ang panahon, baguhin din siya ni universe at ni God at bawiin sa inyo. Ito yung tinutukoy kong soulmate. So doon sa mga tao na merong negative na sitwasyon, dahil Friday the 13 ngayon, hindi natin malalaman kung sino yung natatamaan ng barang, kulam, sumpa, etc. So kapag kayo tinamaan, good luck. Lalong-lalo na kung wala kayong protection sa sarili ninyo. Okay? Maraming salamat po. Ay, Diyos ko. Punta tayo sa English episode.